Alright, so what's up mga lods? So nandito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center. And nandito sa harapan natin ngayon yung bagong Honda ADB 160, the SUV Pride, or itong bagong Honda ADB 160 Road Sync version. So ang Road Sync version is naiiba na siya sa previous model na ADB 160. Ito ngayon yung bagong TFT display na Road Sync version. Ito na yung digital meter ng ADB 160 Road Sync. And sa buttons, ang mga nabago lang naman dito sa ADB 160 2026 model or Road Sync version is may passing light, multifunction buttons, traction control on and off, horn, signal lights, and hazard, idling stop system, engine start. And ang color na ADB 160 na to is matte fadeless white. So bali tatlong version yung ABS version ng ADB 160. So isang gloss white, matte black, and also the matte green. Ang kulay ng mga variations ng ADB 160 Road Sync version is matte white, glossy brown. Ito yung isa sa magandang kulay ngayon, yung glossy brown na nilabas ng Honda Philippines. Kung makikita nyo, napakakinang niya. Akala mo naka-ceramic, bagong ceramic na motor. So ang naiiba dito is, so kulay black na yung front shock niya or telescopic shock. Same pa rin as old yung calipers, Nissin calipers, ABS emblem, same lang din. Fuel capacity 8.1 liters. Sa taillight, same lang naman din sa previous model. Dalawang rear shock na Showa yung brand. And ESP Plus, same pa rin yung engine. Sa signal lights niya, same lang din sa old. And muffler, same lang din. Ang naiba rin nga pala dito mga lods is yung dito sa side na to, pansin ko, parang iba na yung side na to. Ito ang ADB 160 na SUV. Dito naman sa kanyang charging port is Type-C na siya, hindi na siya yung USB charger. So sa previous model USB charger, ito Type-C to Type-C na siya. Ayan. And ayun lang naman. Dito naman tayo ngayon sa kanyang panel. Check natin yung informations na makikita nyo dito sa panel. Ayan. Off natin ulit. And on, meron siyang icon na Honda before mag-on. So dito merong fuel gauge, RPM, kilometer per hour, total odometer. I-next natin sa anong next dito sa odometer. Yan. So total odometer is 11 kilometers. Kilometer per liter is, ito nakikita rin kung gaano siya katipid. Kapag umandar, gumagalaw yan. And ano pa ba? 11.4 km trip A, trip B, and yun lang din. Balik tayo sa total odometer. Dito may icons tayo dito na parang may star, cellphone settings, sa volume. So dito sa Road Sync version, and meron ding temperature, nakikita natin 37 degrees Celsius ngayon dito sa labas. Kung gaano kainit dito sa labas na detect niya. And syempre yung clock, isa sa mahalaga yan dito sa ating motor, na makikita natin yung clock. Dito sa icons naman, check natin icons. So may trip A, 11 nakikita per liter. Baba natin kilometer, settings. Dito natin yung settings. So dito sa settings, meron siyang trip A auto reset. Display, pwede mo siyang i-adjust. Display type, pwede natin gawing bar, circle, and simple. Pwede rin pala ibahin yung itsura ng icons dito sa ADV. So brightness, pwede mo siya i-adjust kung naka manual or auto. Pag 10, balik tayo sa background. Ito pala, sorry, ito pala yung background niya, kung black or white. Pag white, ito yung color niya. Ayan. Ganito yung kulay ng kanyang display kapag white. So balik tayo dun sa background. Pwede siyang auto. So ito yung black. Ayan. So kaya na lang mamimili dyan kung anong prefer nyo na display.
kung white ba or black. Pwede nyo naman din i-auto. So favorite info meron din dito, settings, may mga display, favorite switch, air temperature, nakikita rin din pala dito. So may download kayo na app dito para ma-sync nyo or ma-connect nyo yung app dito mismo sa RoadSync version ng ADB 160. Meron din date and time unit. So nakikita dito temperature, fuel consumption, speed, mph, pwede mo pala siyang mph o miles per hour, kilometer per hour. Syempre dito tayo sa Philippines. Language, sa Indonesia, Dutch, English, Espanyol, France, Italiano, Portuguese, Turkey, etc. Blah blah blah, hindi ko na alam yan. So restore default, pairing reset. So na-prepare nga pala tong RoadSync version sa inyong cellphone. Pwede kayo mag-Google Maps dito. May maps na pwedeng magamit dito para hindi na kasi cellphone maglalagay or hindi nyo na kailangan ng CP holder. Diretso na lang yun dito sa kanyang screen. Nakikita na dito. Dito naman tayo sa harap, sa lights. Same lang din, LED. Same as old. And sa kanyang windshield, gulong, parehas lang din yung size. And pinagkaibahan dito, syempre, RoadSync version is iba na yung panel. And yung sa ABS version, same lang din ng panel sa previous model. Pero may mga ibang color variants lang siya.